Oras natin, alas 4:23 at nasa linya natin ngayon ang Department of Information and Communications Technology Cybercrime Investigation and Coordinating Executive Director. Phew! Ayan, DICT-CICC. Napakagandang lalaki at talayo ay pinaunlakan ngayong hapon na ito. Huling araw ng Oktubre pero may mga paalala pa rin sa atin ng DICT. Para nga naman sa extra long weekend ngayon na mararanasan natin. Nasa linya po natin si Yusek Alexander Ramos. Magandang hapon, Yusek. Thea Pecho Corpus po ng Break Time sa DZRH. Hello, good afternoon. Thea. Yes. Mahaba-habang bakasyon to. May konting mga paalala lang tayo sa ating mga kababayan, no, bago magbakasyon, no? And parang warning na rin natin at reminder na huwag kayo aalis ng hindi handa. Dapat, okay. di ba? Ano yun? Ano yung mga reminders mo, Yusek? So, ito mga reminders namin, no? Palibasa, lahat tayo online at aasa tayo sa cellphone. Sigurado yan, no? Number 1, mag-ingat tayo sa mga unsecured na Wi-Fi connections. Hindi porke libre na connectivity, kukonek ka na agad, no? So, isa ito sa mga paraan na nangongolekta ng data ang ating mga hackers, no? Ito ay importanteng maintindihan na hindi porke libre safe na. Kaya ang ano natin dito, mag-secure kayo sa data nyo, yung sarili nyong connection. Yan ang siguradong safe. Iwasan ang free connectivity, lalong-lalo na kung hindi yun official site ng gobyerno o ng telco. Yan ang una nyong katatandaan. Huwag connect sa mga free wifi na hindi secured. Paano po namin malalaman, Yusek, kung ito ay secured o hindi? Ano yun na lang natin, pinakamaganda, mag-subscribe ka na lang. Ay, hindi sa pinopromote natin ng mga telco para kumita, no? Pero number 1, ang security talaga na personal security, mas mataas ang antas natin ng pagbibigay importansya dito. Kasi hindi nga natin malalaman kung sinong official dyan. Baka mamaya yung LGU, pineke pala na LGU siya. Diba? Tama. O kaya mag-o-offer na you can have free Wi-Fi, X number of minutes, on the condition mag-register ka. Huli ka na agad. Yari na yung personal info mo dyan. Naku. O, yan ang ating tandaan. Okay? Huwag magpapadala sa libre, Yusek. In short, huwag magpapadala sa libre. Oo. Hindi, mahirap talaga pag libre. Ang daming risk. Mataas, masyado. No? Napaka-common yan. So, ingat-ingat. Yes. Pangalawa, pag online ka na, tingnan mabuti, pag ko-connect ka, yung mga kung saan ka nagko-connect, no? Tulad ng e-wallet app mo o kung yung mga consumer service, no? Pag hindi galing sa official site o official application ng inyong wallet, wag na wag basta-basta magkiklik sa cellphone. Okay? Kasi isang bagay yan na napakabilis natin pumindot agad. Nakita lang na may warning o may paalala ang isang, sabihin na natin, ang bangko nyo o ang e-wallet nyo tulad ng GCash o Maya dyan, no? Hindi natin sigurado, hindi pala galing sa official site sila. Huwag kong magkiklik. So kung wala kayong requirement na tumingin, huwag nyo tingnan. Buksan nyo lang pag meron na kayong transaction, yung official application ng e-wallets o ng bangko. Yan ho ang pinakasigurado. So think before you click, Yusek. Yes. Oo. Kung walang kailangan, huwag magkiklik. Diba? Alam natin, konting habang naglalaro, kasi common pag board, naglalaro. Biglang may sisingit na message, ikiklik agad. Nako, iwasan nyo yung behavior na yan. Diyan maraming nadadali ng phishing. Ayun. Okay? Yes. Pangatlo, again, may kinalaman din sa biglang click. Yung may ginagawa ka, biglang may magpa-flash sa cellphone mo. Tech support mo. May diferensya cellphone mo, may diferensya account mo. Ingat tayo dyan. Dahil hindi natin sigurado na official yon. Unang-una,
may tatawag sa inyo kung talaga may diferensya or hindi Correct. kayo makakakonect. Mhm. Bakit bigla may sisingit na message na hindi nyo na-expect? Sigurado yan. Mataas ang probability, phishing scam yun. Mhm. Iwasan yung mga biglang appearing na mga text messages or warnings. So, siya ay, ito yung mga technique ng mga ating mga scammers. It's called the phishing technique nila. Iwasan natin yon. Okay? Of course, dahil holiday, fake online shopping stores. Ayan. Bigla may mag-a-appear na magandang produkto. Dubious naman ang maganda nga ang produkto, dubious naman ang nagpo-promote nito. Mm-mm. Iwasan din natin 'yon. Kahina-hinala. Sigurado tayo, bigla may magpa-flash 50% off Yun. or kaya may cashback. Oho. Mga ganitong klaseng delikado po 'yun. Nakakapang-akit talaga yung mga cashback. Alam niyo yung mga kahinaan nating mga consumer talaga, Yusek. Mga cashback tsaka mga free coins na yan eh. Instead na makakatipid ka, napapamahal ka, mawawalan ka pa ng pera. Yun na nga. Mhm. So, yun ay ating warning, no? Tapos yun, of course, umalis tayo ng bahay. Biglang may delivery sa bahay. Andiyan na yung Grab. Sino pa ba yung mga delivery natin? Shopee, Nagtatanong, Lazada. si Yaya, Oo. o si Lola. Ayan. Oy, may delivery ka rito. So, siguraduhin nyo, walang delivery na mangyayari habang wala kayo. Dahil baka ini-expect, wala kang iniwan, bayaran pa rin nila. Oo. Dali ka na agad. Mm-mm. Yung pala, Laman. hindi mo naman in-order yun. Oo. Abonado ka na, Oo, wala ka pang magwa- item. Oo. Okay lang na ikaw mag-abono. Paano kung yung mga kasambahay mo ang mag-abono? Oo. Akala baka magalit ka kung hindi nabono. Kawawa naman sila. Tama. So, prevent any deliveries this coming holidays na wala kayo. Mhm. In fact, talagang dapat mataas ang probability natin. At yung very common na the online dugo-dugo. Uy, ano yan online dugo-dugo, Yusek? Bago yan. Abay, hindi, matagal tagal na na ba ito. to? Lumang Oo. estilo na Ano ito. yan? Ano Bigla may yan? tatawag, nagta-text. Okay. Na-aksidente sa Ay, ganito. mhm. Siyempre, alam nila na wala dyan, di ba? Humihingi ng pera. Naku po. Humihingi ng kung ano-ano, emergency, Mhm. warning, Mhm. advance warning sa lahat na may iwan sa bahay. Okay. Wala, mag-increase ang vigilance sa ganito. Mhm. Dahil common ito during the holidays na nangyayari. Mataas ang incidents natin na bigla may tumatawag, nangihingi ng emergency. Mhm. Iwasan po yun. Ayan. Mag-fair warning sa lahat ng may iwan sa bahay. Mhm. Kung may kaduda-dudang mensahe. Tayo, no? Oo. Tayo mismo, nagbabiyahe tayo, mabibiktima tayo. Mataas ho ang probability niyan. Yes. Kung may kaduda-duda, Yusek, di ba alam naman natin dapat kung paano kontakin yung ating mga kasama sa bahay na wala sa bahay o nagbakasyon, hindi ba? Sila ang kontakin natin agad. Correct. There must be a free and secure communication between you, your friends, your family, at mga kasambahay. Mag-iwan ng maayos na warning na pag may ganitong mensahe na dumadating, mag-double check, huwag padadala, huwag mauuto, huwag mai-hypnotize. Yan. Karamihan, sinasabi, para ako na-hypnotize eh. Oo. Hindi ho totoo yun. Walang na-hypnotize sa isang tawag. Meron tayo natataranta. Wala sa Hindi alam focus. na Saan po kayo, Yusek, magbabakasyon? Huwag niyo nang sagutin, Hindi ho kami Yusek. pwede magbakasyon. Akala ko Sa mga sasagutin. ganitong lahat ng taong bayan nagbabakasyon, kami ho ay nasa lookout. Ako pala yung Wala nang scam tayong- sa'yo, Yusek. Tinanong ko saan kita magbabakasyon. Joke lang, Yusek. O, pinatatawa lang po kita. Para enjoy pa rin ang inyong pagtatrabaho. Okay. For those may problema, Yes. pwede kayo tumawag anytime sa aming hotline 1326. 1326. When in doubt, please call. 1326. Pero wag pong makipag-phone pal. Ano? Ay, oo, sayang naman. Maraming salamat sa Pero- inyong... Yes po. Yan ang ating 24-hour hotline. Okay.
1326. Maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming himpilan. Yusek Alexander Ramos ng DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Unit na Executive Director. Maraming salamat, Sir Alexander. Magandang hapon po. Thank you din po. Opo. Ayan, o di ba? Ang daming mga paalala. Kasi minsan tayo na-excite sa mga bagay-bagay, komot libre. Ayan, hawag dahil free wifi. Nakita ninyo, uy, pampatipid ng data ko, mag-connect ako sa free wifi. O, merong 50%, ganyan. Nako, hinay-hinay lang po tayo sa mga libre, sa mga discount, lalo na kung hindi naman natin kailangan. Dahil imbis na makatipid po tayo, baka tayo pa ay madisgrasya. Maraming salamat. Kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang Break Time Pilipinas. Kasama nyo si Thea Pecho Corpus, ang ngalan nila kay Deo Macalma. Ang oras, alas 4:34. Pilipinas, ang oras, alas 4:41. RH Break Time. Kayo ay nakatutok pa rin sa ating palatuntunang Break Time sa DZRH. Ipasok na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga reporters sa labas. Barkong pandigma ng Pilipinas binuntutan ng China sa Bajo de Masinloc. I-detalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Yustaya, ligtas na nakapagpatrolyang Navy frigate na BRP Conrado Yap sa katubigan sakop ng West Philippine Sea sa kabila ng panibagong shadowing ng mga barko ng China. Sa pahayag ng National Security Council, kinumpirma nito ang routine operations ng barkong pandigma ng Pilipinas na binuntutan umano ng China sa Bajo de Masinloc. Pero iginiit sa ditahang lakas ng Pilipinas na walang karapatan ng China para sitahin ang BRP Conrado Yap na naglayag sa sariling exclusive economic zone ng bansa. Sagot ito ni AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar na itinamamalita ng Chinese military na binantaan at pinigilan umano nito ang PS-39 na nagmaniobra sa karagatan kung tawagin ng China ay Wang Yan daw. Sabi pa ni Aguilar, kailanman ay hindi maaring pahintuin ng isang illegal occupant ang may-ari ng bakura na makapasok sa kanyang sariling teritoryo. Inira naman ni National Security Advisor Eduardo Anyang statement ng Chinese military at sinabing pinalalaki lang nito ang issue para makalikahan ng tensyon. Muling nanawagan ng opisyal na irespeto ng kabilang panig at 2016 arbitral ruling na naghahatol sa Pilipinas ang may-ari ng West Philippine Sea kaya hindi umano ihihinto ng AFP at pagbabantay laban sa mga iligal na aktibidad ng China People's Liberation Army. Matatandaan sa parayam ng DZRH, inamin AFP Chief of Staff General Romeo Bronner at pinag-aaralan nila ang pagpapadala ng Navy ship sa Ayungin Shoal pero magiging malaking problema ito. Oras na magkaroon ng standoff ang dalawang military assets na ibang usapan na umano. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, barangay at SK election sa BARM maituturing pa ring matagumpay at mapayapa. Ayon yan sa BARM spokesperson. I-detalye mo, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Generally peaceful at successful ang naging assessment ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa katatapos ng barangay at sangguniang kabataan election sa kanilang lugar. Sinabi ito ni BARM spokesperson Najib Sinarimbo sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa BARM bago at habang isinasagawa ang botohan kahapon. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Sinarimbo na mababa ang bilang ng mga naitalang insidente sa rehiyon kaugnay ng BSKE. Wala rin naman anyang naitalang failure of election at sa 2,592 na mga barangay doon ay nasa kalahatyang hindi contested ang resulta. Sa katunayan, ayon sa opisyal, naiproklama na ang mayorya sa mga nanalo sa BSKE sa BARM kagabi pa lamang. Aminado naman si Sinarimbo na kailangan pa rin ng malawakang information campaign para lubos na maunawaan ng kanilang mga kababayan na ang eleksyon ay regular na democratic process sa bansa kaya hindi kailangan maging extremely passionate na nauuwi sa karahasan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Leth, saan ba, Yes. uuwi ba si Pangulong Marcos sa Batak? Nakabalik na siya sa Maynila Nakabalik na. matapos bumoto doon kahapon. Hindi na siya doon mag-suspend ng undas. Hindi na. Hindi na. Dito, bibisita siya sa libingan ng mga bayani. Yes. Maraming salamat, Miss Leth Narciso. Balik sa iyo, Miss Thea.
Samantala, DILG naglabas ng memo transition period para sa turnover ng mga gamit at iba pang dokumento sa mga bagong nanalo na opisyales ng barangay. 3 linggo lang ang detalye. Ihatid mo RH5 Val Gonzalez. Val. Lisea, binibigyan lang ng palugit ng Department of the Interior and Local Government na 3 linggo para sa mga local government o para sa mga incumbent at nanalong opisyales ng barangay sa buong bansa. Itong inihayag ngayon ni DILG Secretary Ben Harabalos Jr. kasunod ng katatapos na barangay at SK elections. Sa isinagawang press conference sa tanggapan ng DILG, sinabi ng kalihim na dapat i-turn over ng mga nanalong kapitan ang mga dokumento, property ng barangay at mga maiiwang trabaho sa loob ng 3 linggo matapos maiproklama at makapanumpa sa pwesto. Sa ilalim ng inilabas na Memorandum Circular 2023-166, ang financial records, bill sa kuryente at tubig at iba pang mga gamit na pagmamay-ari ng barangay ay dapat nasa kamay na ng pamunuan ng pupong opisyal ng barangay. Dapat din anilang matiyak na matatanggap ng mga aalis na staff ang mga sweldong hindi pa naibibigay kung mayroon man. Laman din ng kautusan na pirmado ni Abalos ang pagtatalaga ng sekretary, tresurero, mga barangay tanod at iba pang staff ang bagong nanalong kapitan sa loob ng susunod na 3 linggo. Mas makabubuti rin aniya kung ito'y magagawa ng mas maaga. At sa mga nanalo naman sa SK, iginit ni Abalos na bago maupo sa pwesto, ay obligado ang mga ito na sumailalim sa mga pagsasanay at seminar upang alam nilang mga dapat gawin bilang bagong opisyal ng SK. At para matiyak ang compliance dito ng mga nanalong opisyales, ay magkakaroon ng inventory team na magmumula sa munisipyo o city hall para mag-inspeksyon sa aktual na pagta-turnover. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, mga supermarket at grocery dapat kasama sa EBT cards na ginagamit sa food stamp program ng DSWD. Ang detalye hatid sa atin ni RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya dapat ma-reconfigure ng Department of Social Welfare and Development ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards na ginagamit para sa food stamp program ng DSWD. Ayon kay Congressman Joel Chua, layo ito na magamit din sa mga supermarket at grocery ang EBT card dahil hindi naman lahat ng lugar sa bansa ay may mga kadiwa store. Sabi ni Chua, pwedeng pag-aralan ng DSWD na gawin itong parang debit card na magamit ng benepisyaryo sa mga accredited na pamilihan. Sa ilalim ng 2024 proposed national budget, 300,000 ang beneficiaries pero wala namang sapat na kadiwa at DTI rolling stores na pinakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, nasa pilot stage ang programa ng DSWD. Sa programa, 3,000 pesos ang halaga ng food voucher na ipapasok sa EBT card para naman sa mga beneficiaryo ng 4-piece. Ang halagang ito ay mga gamit pambili ng pagkain sa mga kadiwa store para matulungan din ang mga magsasaka at mangingisda na maibenta ang kanilang mga ani at produkto. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, presyo ng mga bilihin sa panahon ng undas, wala dapat overpricing. Ayon yan kay Senator Mark Villar. Idetalye mo RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Kaya nanawagan si Senator Mark Villar sa lahat ng mga negosyante ngayong panahon ng undas na panatilihing abot kaya ang presyo ng kanilang mga paninda. Lalo nang makailangang bilhin ngayong undas, kagilang na mga bulaklak, kandila at iba pang kailangan kasama ng mga pagkain. Bilang chairman ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, pumaasa si Villar na huwag umabuso ang mga negosyante sa presyo ng kanilang mga paninda kahit pa walang SRP o suggested retail price sa kanila. Ilang araw lamang ang nakalipas na nag-inspection ng Department of Trade and Industry sa area ng Dangwa at nakitang tumaas mula 30 hanggang 200 pesos ang benta ng bulaklak. Depende sa arrangement nito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaas. Samantala, Undas 2023 nakalatag na ang mga paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan simula sa araw na itong ng Martes sa Central Luzon. Idetalye mo RH25, Grace Ansano. Grace.
Kaya pagpasok mo pa lamang sa bahagi ng San Simon dito sa sakitnaan ng Pampanga, makikita mo na ang mga nakalatag na iba't ibang mga lakbay alalay o itong motorist assistance ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan tulad sa DPWH, Bureau of Fire Protection, gayon din ang iba't ibang NGOs o non-government organization at LGU. Ito ay para maalalayan ang dadagsa na mag-uuwi ang ngayong panahon ng undas. Ang DPWH halos mahigit 100 na mga motorist assistance ang nakakalat sa 7 lalawigan at kabilang narito ang 2 syudad. Ayon nga sa Regional Director ng DPWH na si Engineer Roseler Tolentino, mahigpit na babantayan itong bahagi nga ng San Simon hanggang sa bahagi dito sa Karanglan, Nueva Ecija. Ito yung bulubunduking bahagi paakyat na sa boundary ng Nueva Vizcaya. Kabilang din sa mga magbabantay ang ating mga motorist assistance, itong bahagi ng from Nueva Ecija to Aurora, ang Sierra Madre National dito sa National Highway, at maging ang bahagi ng mula Pampanga to Bataan at Pampanga going to Zambales. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Tanzano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Grace, matanong ko lang, kamusta? Si Pepe Pacheco nanalo na. Anong pakiramdam niya? Panalo. Oo. Nakalamang siya. Mhm. Nakalamang siya ng 129 votes. Aba. Oo, Nasulit na. malaking yon, malaking lamang niyang boto kasi nung nakalipas Mhm. na tumakbo yan, ang nilamang lang nung kalaban niya ay mahigit lang na 34-35 votes. Mhm, mhm. Pero ngayon ay talagang tumambak siya Mhm. ng boto. Kaya Kamusta? naman nag-concede na itong yung kanyang nakalaban Ah. na incumbent barangay chairman at nagpaabot na rin ng pasasalamat Mhm. itong si Jose Pepe Pacheco. Kasabay nga ng kanyang Thanksgiving, maswerte Ayun. dahil etong araw na ito, yung birthday niya. Ay, happy Kaya- birthday. Yes. Double celebration. Mm-mm. Yung pagkapanalo niya at the same time, birthday niya Ayun. today. Nakasungkit na rin si Pepe Pacheco. Maraming salamat, Miss Grace. Okay, Thea, yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Tanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa ating mga reports. Standby, Miss Aliyah Ikatlo, Vicky Bello, eksklusibong nakapag-shopping sa Louis Vuitton sa Paris, Toroy. Hindi ba ito nabash? Oo, 'di ba? Sige, mamaya ibalita mo sa ating mga tagapakinig ang balitang yan, Miss Aliyah Ikatlo. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH kasama si Thea Petro Corpuz. Ang oras, kulang-kulang 7 minuto bago mag alas 5. RH Break Time. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng detalye sa ating mga nagbabagang balita. Umakyat na sa 19 ang namatay habang 19 ang sugatan sa katatapos na barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, ang datos ukol sa bilang ng namatay at nasugatan ay mula noong August 28 hanggang October 30 kahapon. 5 ang namatay sa mga election-related violence na sumiklab sa mga lugar sa Bangsamoro Region. Patuloy ang monitoring ng COMELEC para sa verifikasyon ng datos hinggil sa election-related killings. Samantala, nangako ang COMELEC na matatanggap, good news, ng mga gurong nagsilbi sa halalan ng kanilang honoraria hanggang sa Biyernes, November 3. Sa media briefing, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na pinakiusapan na niya ang lahat ng COMELEC Regional Directors na ibigay agad ang bayad sa mga guro. Samantala, may financial assistance din anya na ibibigay sa mga teacher na naaksidente, tinuklaw ng ahas, na stroke o nagkasakit habang nagsisilbing electoral board. Ito ang naging pahayag ni Chairman Garcia. Hindi po, dito po sa Luzon po yan, sapagkat madahil po tayo nakuha ang video na mga nakapila ang tao nandun pa sa mismong bahay niya.
So, ang sa atin po is anong ginagawa ng mga tao doon? Samantalang hindi naman siya tumatakbo. At pagkatapos, may mga info tayo na natatanggap na parang may mga pinamudmod na pera doon sa bahay na yun ng governor. So, ang sa atin po sana, itutuloy po namin yung investigasyon na yan at pagkatapos, we will be filing appropriate cases kung talaga mapapatunayan namin. Ang hinihintay na lang namin ngayon yung mga testimonya ng ilang tao na naandun po. Samantala na udlot ang barangay at sangguniang kabataan election sa 7 lugar sa bansa kahapon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, niratrat ng mga rebelde ang mga pulis at militar na may dalang election paraphernalia sa isang barangay sa Calbayog, Samar, kaya napurnada ang eleksyon. Naritong muli si Chairman Garcia. Yung halalan din sa area na yan. Sa barangay binapakan po bago pumakating kasi mga election paraphernalia ay yung nga pinatukan yung ating pong grupo doon sa area. So, may nasaktan po ba doon? Wala naman po, Sir Anthony, kaya lang, siyempre nakakakala po kasi nila, sila yung inaatake ng mga grupo ito. Samantala, 6 na barangay naman sa BARM ang hindi nakapagdaos ng eleksyon matapos maatrasadong dumating ang mga election paraphernalia. Paliwanag ni Garcia, bahagi ng contingency measure na kinabukasan na lamang gagawin ang BSK elections kung lagpas na ang alas 12 ng tanghali dumating ang mga gamit panghalalan. Kasado ngayong araw ang BSK elections sa nabanggit na mga lugar simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Standby Miss Alia, ikatlo. Bibisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ngayong linggo. Ayon sa Presidential Communications Office, sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kishida sa seremonya sa Malacanang sa Biyernes, November 3. Tatagal ang official visit ng Prime Minister sa bansa sa Sabado, November 4. Batay sa PCO, magpupulong ang dalawang leader ukol sa ugnayang politikal, seguridad, ekonomiya, development at people-to-people ng Pilipinas at Japan. At para ibigay naman ng detalye sa ating balitang showbiz, Dear Dr. Vicky Bello eksklusibong nakapag-shopping sa Louis Vuitton sa Paris. Ibig sabihin, siya lang and her group maybe. Idetalye mo nga, Alia, ikatlo, the fourth. Miss Thea, VIP, as in very important person, si Dr. Vicky Bello sa isang store na Louis Vuitton sa Paris, France. Sa Instagram video ni Dr. Bello, dream come true raw ito. Dahil mag-isa nga lang siyang nag-shopping sa LV at binuksan din ang store ng mas maaga para sa kanya. Nagbubukas daw ito ng 10 o'clock a.m., pero 8:30 a.m. pa lang ay binuksan na ito para sa kanya. Ipinakilala rin siya sa mga staff at tinawag na Madam Bello. May bonus pa dahil may mini fashion show din ang LV store sa kanya. Alam naman natin na Miss Thea na talagang kolektor ng Louis Vuitton bag si Vicky Bello. At nung birthday niya nga nitong Enero ay may mga pinadalang regalo ang Louis Vuitton sa kanya at sinabi niya pa na ang Louis Vuitton ay nagbigay sa kanya ng little party nung kanyang birthday. Wow! Kamusta naman ang pagtanggap ng ating mga netizens sa vlog na ito ni Dr. Vicky Bello? Itong vlog na to ay napaka-iksing vlog lang sa Instagram. At nakita natin sa comment section na talagang wala namang bashing na natanggap si Dr. Vicky Bello. Ilang items? Ilang items na napamili ni Doc Vicky? Walang pinakitang item si Dr. Vicky Bello kung ilan ang mga pinamili niya. Pero ang binanggit niya lang ay talagang nag-enjoy siya dahil mag-isa lang siya. Exclusive for her ang LV store sa Paris. At maraming nagko-comment sa social media, nagtatanggol kay Dr. Vicky Bello. Ang sabi ng isang netizen na, if you can afford, why not? We work hard and we deserve it. Sana all na lang, mapapa-hashtag sana all na lang tayo, Alia. Oo nga, sana all may kaibigang Vicky Bello. Yun nga lang makapunta sa Louis Vuitton, Paris. Dream come true na. Ikaw pa makapag-shop exclusively, di ba? Binuksan para sa iyo ng mas maaga. Oo, tama ka dyan, Miss Thea. Siguro talagang
VIP talaga to si Dr. Vicky Bello sa Louis Vuitton. Oo, 'di ba? Bongga, napakamaagang pamasko para kay Miss Vicky Bello. Maraming salamat, Ali Ikatlo the Fourth. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 55 days na lang, Pasko na! At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time na kasama ngayong hapon. Ang huling araw ng Oktubre, bukas isang buwan na naman, bago na naman ang buwan, November 1. At bukas ay kaarawan ng aking nanay. Happy birthday at sa lahat po ng nagbe-birthday ng ngayong araw, sa mga susunod na araw, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Thea Pecho Corpus, ang ngalan po nila kay Deo Macalma. Bukas puli tayo ay magkaulinigan sa ating himpilang DZRH sa palatuntunang break time. Pilipinas, ang oras 3 minuto, makalipas ang alas 5, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Barangay Chairman Henry Uri at SK Chairwoman Karen Oyong.